Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka. Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamadilim na gabi ang nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Sabi nila, ang pinakamasakit na lason ay hindi yung pumapatay sa katawan, kundi yung sumisira sa tiwala. Paano kung ang lason na yon ay nagmula sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo? Ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan at ang halakhak ng mga elitista sa lungsod ng Maharlika ang bumabalot sa buong restoran Hiraya. Para kay Liwayway Soliman, ang gabing iyon ay dapat sana isang pangarap. Ang bawat ilaw mula sa mga chandelier ay tila mga bituin na sumasalamin sa kanyang masayang mga mata. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang asawang si Dante Dalisay, marahan niyang hinaplos ang kanyang bilugang tiyan. 4 na buwan. 4 na buwan na niyang dinadala ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang simbolo ng lahat ng kanyang pangarap. Sa bawat pagngiti ni Dante sa kanya, para siyang dinadala sa alapaap. Si Dante ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang lamig sa bawat paghawak nito. Ang nangiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Liwayway na abutin ang kamay ni Dante sa ilalim ng mesa, ngunit tila abala ito sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Isinantabi niya ang munting pagdududa. Pagod lang siguro ito, bulong niya sa sarili. Importante ang gabing ito para sa promosyon ni Dante. Liwayway Hija. Isang matamis na boses ang pumukaw sa kanya. Si Mahalina Montesa, ang anak ng isa sa pinakamalaking investor ng kumpanya ni Dante, ay nakatayo sa kanilang harapan. Maganda si Mahalina na para bang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang maputing balat at ang kanyang nangiti ay nakakahalina. You are glowing, Liwayway. Ang ganda-ganda mong buntis, sabi ni Mahalina. Ang mga mata nito'y tila kumikinang. Salamat, Mahalina, nahihiyang sagot ni Liwayway. Umupo si Mahalina sa bakanteng upuan sa tabi niya at pansamantalang iniwan ang kanyang mga kausap. Alam mo, I really admire you and Dante. You two are the perfect couple. Sa mga salitang iyon, isang munting kislap ng saya ang naramdaman ni Liwayway. Ngunit nang tignan niya si Dante, nakita niya itong palihim na sumulyap kay Mahalina. Isang sulyap na may kahulugan na hindi niya mawari. Dahil espesyal ang gabing ito, masiglang sabi ni Mahalina, kasabay ng pagsenyas sa isang waiter. I had this made especially for you. Isang fruit juice na walang alcohol. Siyempre, para sa lakas ng baby mo. Inabot ng waiter ang isang matangkad na baso na naglalaman ng kulay rosas na inumin. May isang maliit na bulaklak na nakapatong sa gilid nito. Napakaganda. Naku, salamat talaga, Mahalina. Hindi mo na kailangang mag-abala pa, sabi ni Liwayway habang tinatanggap ang baso. Ano ka ba? It's my pleasure to celebrate with you, sagot ni Mahalina at tumayo na ito. Sige, enjoy the night. At ubusin mo yan, ha? Isang kindat ang ibinigay nito bago bumalik sa kabilang mesa. Tumingin si Liwayway kay Dante. Hawak ang baso. Ang bait talaga ni Mahalina. No? Oo naman. Mabilis na sagot ni Dante. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Inumin mo na yan. It's a gift. Sa pagtitiwalang walang bahid ng pagdududa, itinaas ni Liwayway ang baso at dahan-dahang ininom ang laman nito. Matamis. Ngunit sa dulo, may kakaibang pait siyang nalasahan. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Binaliwala niya ito. Marahil ay bahagi lang yon ng kakaibang timpla ng prutas. Ilang sandali pa, isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang mula sa kanyang tiyan. Sinundan ito ng isang matalim na kirot na para bang may isang punyal na biglang itinarak sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga
ay biglang naging mabigat. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ni Dante, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang masayang tugtugin sa paligid ay unti-unting humina na para bang nanggagaling sa malayo. Sa huling lakas na natitira, inangat niya ang kanyang tingin. Sa gitna ng naglalabong mga ilaw at mukha, 2 tao ang malinaw na malinaw sa kanyang paningin. Si Dante at si Mahalina. Nakatayo sila, hindi kalayuan, at sa kanilang mga mukha, wala siyang nakitang pag-aalala. Wala siyang nakitang takot. Ang nakita niya ay isang malamig na ngisi, isang ngisi ng tagumpay. Ang baso ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagkabagsak sa marmol na sahig. Kasunod nito, ang kanyang katawan. Bumagsak siya. Ang huling hibla ng kanyang ulirat ay nakatuon sa pagprotekta sa kanyang tiyan, sa kanyang anak. Ang buong Restaurant Hiraya ay biglang natahimik. Ang mundo ni Liwayway ay isang magulong panaginip. May mga boses na umaalingaw-ngaw sa malayo. Mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang pisngi. Bago ang maingat ngunit mabilis na mga kamay na bumuhat sa kanya. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na dasal. Ang anak ko, huwag ninyong pabayaan ang anak ko. Habang isinasakay siya sa isang stretcher, sa gitna ng ingay ng mga paramedic na nagbibigay ng utos, isang boses ang bumasag sa lahat ng iyon. Boses na kilalang kilala niya. Boses ng kanyang asawa. Siguro napagod lang yan. Narinig niyang sabi ni Dante. Ang bawat salita ay tila isang patalim. She's always so dramatic. Isang malamig na kirot ang humaplos sa puso ni Liwayway. Mas masakit pa kaysa sa hapdi na nararamdaman ng kanyang tiyan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi ito totoo. Ngunit ang kadiliman ay muling bumalot sa kanya. Sa isipan ni Dante Dalisay, ang gabing ito ay isang perpektong plano na nagambala. Habang pinapanood niyang isakay sa ambulansya ang walang malay na asawa, hindi pag-aalala ang nasa kanyang mukha kundi pagkayamot. Sa tabi niya, si Mahalina ay bumulong. Masyadong maaga. May nakakita kaya? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng kaba. Wala. Mabilis na sagot ni Dante habang inaayos ang kanyang mamahaling Amerikana. Ang mahalaga, nasa labas na siya. Ang gulo niya ay wala na sa loob. Tumingin siya kay Mahalina, isang malamig na tingin. Bumalik ka na sa loob. Siguraduhin mong hindi masisira ang gabi. I have to play the role of the worried husband. Ang ambulansya ay humarurot paalis at sa loob nito, si Liwayway ay nag-iisa. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy ng antiseptic. Ang malambot na kama ay pinalitan ang malamig na sahig. Ang mga ilaw ay hindi na kumukutitap na chandelier, kundi ang matatag na puting ilaw ng isang silid sa ospital. Isang lalaking nakaunipormeng puti ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Seryosong tinitignan ang isang chart. Nasa mga huling bahagi na siya ng kanyang edad. May mga guhit na ng pagod at karunungan sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad. Mabuti't gising ka na, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ako si Dr. Lino Bantayog. Nasa emergency room ka ng Maharlika General Hospital. Sinubukan ni Liwayway na bumangon, ngunit isang mahinang kamay ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, Hija. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Dr. Bantayog. Ang baby mo, sa ngayon, ligtas siya. Nagawa naming patatagin ang kalagayan ninyo. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liwayway. Ligtas ang anak niya. Iyon lang ang mahalaga. Si Dante? Ang asawa ko? Mahina niyang tanong habang inililibot ang tingin sa silid. Bago pa man makasagot ang doktor, bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Ang mukha ay blangko. Hindi ito lumapit.
Hindi ito yumakap. Tumayo lang ito malapit sa pinto, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong nito. Tila nagbabasa lang ng isang ulat. "May mahalaga pa akong aasikasuhin sa party. Babalikan na lang kita mamaya." At sa isang iglap, lumabas na ito ng silid. Iniwan si Liwayway na tulala. Ang panlalamig na naramdaman niya kanina ay bumalik. Mas matindi, mas nagyayelo. Napansin ni Dr. Bantayog ang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway. May awa sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kumot na bumabalot sa dalaga at umupo sa isang silya sa tabi ng kama. Naghintay siya hanggang sa ang mga yapak ni Dante ay tuluyan ng maglaho sa pasilyo. Tumingin siya ng diretso kay Liwayway. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kabaitan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas mabigat. "Ginang Soliman," panimula niya, ang kanyang boses ay mababa at maingat. "Kailangan nating mag-usap. Hindi ito simpleng pananakit ng tiyan." Ang mga salita ni Dr. Bantayog ay tila isang malaking bato na bumagsak sa tahimik na silid. Napatingin si Liwayway sa kanya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong uri ng takot. Ano? Ano po ang ibig niyong sabihin, Doc?" Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Dr. Bantayog, tila pinipili ang bawat salitang sasabihin. "Isinailalim ka namin sa isang series of tests at base sa resulta ng iyong blood work, nakakita kami ng bakas ng isang chemical, isang uri ng lason na dahan-dahan ang epekto, dinisenyo para magmukhang simpleng food poisoning o komplikasyon sa pagbubuntis, lason." Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat piraso ng alaala mula sa Restaurant Hiraya ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang matamis ng ngiti ni Mahalina, ang pag-aalok nito ng inumin, ang pag-uutos ni Dante na inumin niya iyon, at ang kakaibang pait na kanyang nalasahan. Ang lahat ng iyon, hindi pala guni-guni. "Sinwerte ka, Hija." Pagpapatuloy ng doktor, ang boses niya ay may bahid ng galit. "Kung natagalan ka pa ng ilang minuto bago madala dito, hindi ko masisiguro kung pareho pa kayong maliligtas ng anak mo." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Liwayway. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Ang larawan ng malamig na ngisi sa mukha ni Dante at Mahalina bago siya mawalan ng malay ay tila isang litratong nasusunog sa kanyang isipan. Hindi ito aksidente, isa itong plano, isang plano na patayin siya at ang kanyang hindi pa naisisilang na anak. Lumingon siya sa bintana ng ospital at nakita ang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla, mukhang mahina at mukhang talunan. Ang Liwayway na yon ay ang asawang bulag sa pag-ibig na handang ibigay ang lahat para sa isang lalaking hindi pala siya kailanman minahal. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyong yon, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang apoy na pinagliyab ng pagtataksil. Hindi na siya ang dating Liwayway. Ang babaeng halos mamatay ay hindi na babalik pa. Ang mabubuhay ngayon ay isang ina. Isang inang lalaban para sa kanyang anak. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang bakal na determinasyon. Dahan-dahan, tinanggal niya ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ang bahagyang kirot ay hindi niya ininda. Bumangon siya mula sa kama. Ang bawat galaw ay may bigat, ngunit meron ding bagong lakas. Nagulat si Dr. Bantayog sa kanyang ginawa. "Hija, anong ginagawa mo? Kailangan mo pang magpahinga." Kinuha ni Liwayway ang kanyang damit na nakasampay sa isang silya. "Hindi po ako pwedeng manatili dito, Doc." Humarap siya sa doktor at sa pagkakataong yon, nakita ni Dr. Bantayog ang isang bagay na kakaiba sa mga mata ng dalaga. Ang dating maamong mga mata ay ngayon
ay nagliliyab sa katapangan. "Doktor, kailangan kong bumalik doon," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Kailangan nilang malaman na hindi ako tanga. Kailangan nilang harapin ang ginawa nila sa akin. Hindi na sinubukan pang pumigil ni Dr. Bantayog. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. Tumango na lamang siya na may halong pag-aalala at paghanga. Nang walang lingon likod, lumabas si Liwayway ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay isang panunumpa. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magpapabulag. Paglabas niya ng ospital, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Pumara siya ng unang taxi na dumaan. "Saan po tayo, ma?" Tanong ng driver. Tumingin si Liwayway sa malayo, sa direksyon ng mga kumikinang na ilaw ng syudad, "Sa Restaurant Hiraya," sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bato. "Dalian mo, Manong." Ang pinto ng Restaurant Hiraya ay bumukas na tila na sa isang pelikula. Ang masayang tugtugin ay bahagyang humina. Ang mga tawanan ay unti-unting napalitan ng mga bulungan. Lahat ng mata ay napako sa babaeng nakatayo sa may pintuan. Maputla pa rin si Liwayway. Bahagyang gusot ang kanyang damit. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo ay iba. Tuwid ang kanyang likod, taas noo, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na hinahanap ang target nito. Hindi nagtagal, natagpuan niya sila. Si Dante at si Mahalina, magkatabi sa presidential table, nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang panauhin na parabang walang nangyari. Ang kanilang mga ngiti ay agad na naglaho nang makita nila si Liwayway. Isang saglit na pagkagulat ang gumuhit sa kanilang mga mukha bago ito napalitan ng inis. Mabilis na tumayo si Dante at sinalubong siya. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. Ang mga daliri nito'y bumaon sa kanyang balat. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Galit nitong bulong, habang pilit siyang itinatago mula sa tingin ng mga tao. "Sinabi kong babalikan kita. Umuwi ka na. Huwag kang gumawa ng eksena dito." Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi naramdaman ni Liwayway ang takot sa galit ni Dante. Sa halip, naramdaman niya ang pagkasuklam. Buong lakas niyang iwinaksi ang kamay nito. "Bitiwan mo ako," mariin niyang sabi. Sapat na para marinig ng mga nasa malapit na mesa. Si Mahalina naman ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pag-aalala. "Liwayway, my dear, are you okay? Nag-alala kami sa'yo. Dapat ay nagpapahinga ka sa ospital." Hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Ngunit para kay Liwayway, ang haplos na yon ay parang balat ng isang ahas. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Liwayway. Ang mga bulungan sa paligid ay lalong lumakas. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanila na. Nagpanggap si Mahalina na nasaktan. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. "Kawawang Liwayway," malungkot niyang sabi. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Baka dahil sa pagbubuntis kaya siya nagkakaganyan. The hormones, you know. Ngunit hindi na matinag si Liwayway. Hinarap niya ang lahat ng mga panauhin. Ang kanyang boses, kahit hindi malakas, ay umalingaw-ngaw sa buong silid dahil sa bigat ng kanyang damdamin. "Hindi ako bumalik dito para gumawa ng gulo," panimula niya. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Dante, pagkatapos ay kay Mahalina. "Nandito ako para sa katotohanan." "Anong katotohanan ang pinagsasabi mo?" Sigaw ni Dante. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. "Nabaliw ka na ba?" "Ang katotohanan," pag-uulit ni Liwayway, "tungkol sa inuming ipinainom ninyo sa akin. Ang katotohanan na halos ikamatay naming mag-ina." Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Ang mukha ni Dante ay namula sa galit, habang si Mahalina ay biglang namutla. "This is ridiculous! Security!" sigaw ni Dante. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya,
muling bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok si Dr. Lino Bantayog kasama ang 2 paramedic na nakauniforme. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Ang presensya ng doktor na kilala at iginagalang sa kanilang syudad ay nagbigay ng bigat sa sitwasyon. "Pasensya na sa abala," sabi ni Dr. Bantayog. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Lumakad siya at tumayo sa tabi ni Liwayway, isang haligi ng suporta. Tumingin siya kay Dante at Mahalina, na ngayon ay hindi na makapagsalita. "May nakalimutan ng pasyente ko?" Pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang hustisya. Nakatayo si Dr. Lino Bantayog sa tabi ni Liwayway, isang matatag na pader, sa pagitan niya at ng 2 taong nais manakit sa kanya. Ang kanyang unang intensyon ay purong profesional. Ang protektahan ng kanyang pasyente at tiyaking hindi ito muling malalagay sa alanganin. Ngunit habang tinititigan niya ang dalaga, may kung anong pamilyar sa mukha nito, isang anino ng nakaraan na hindi niya matukoy. Lumapit siya ng bahagya, tila sinusuri kung may lagnat pa ito. "Ayos ka lang ba, Hija?" Mahina niyang tanong. At sa sandaling iyon, nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na kumikinang sa leeg ni Liwayway. Isang munting kwintas na may palawit na bulaklak ng sampagwita. Hindi ito gawa sa ginto o diamante. Ito'y gawa sa lumang pilak. Ang disenyo ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Ang bawat ukit sa talulot ng bulaklak ay pamilyar sa kanya dahil siya mismo ang gumawa nito. Maraming taon na ang nakalipas. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang maingay na restaurant ay biglang naglaho. Ang mga mukha ng tao ay naging mga anino. Ang tanging nakikita niya ay ang kwintas at kasabay nito, isang alaala ang bumalik sa kanya na tila isang rumaragasang ilog. Isang masayang hardin, isang batang Lino Bantayog kasama ang kanyang kaisa-isang anak na dalaga, si Ligaya. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng sampagita. Inilalagay niya ang kwintas sa leeg ng kanyang anak. "Para saan po ito, Itay?" tanong ng dalaga, ang mga matay nagniningning. "Iyan ang aking pangako," sagot niya. "Isang pangako na kahit anong mangyari, kahit saan ka man magpunta, lagi kitang babantayan. Ang sampagita, simbolo ng kadalisayan at pagmamahal, iyan ka para sa akin, anak. Ang alaala ay kasing sakit ng isang sariwang sugat. Si Ligaya, ang kanyang anak na naglayas dahil sa isang pag-ibig na kanyang tinutulan. Ang anak na hindi na niya muling nakita." Bumalik si Dr. Bantayog sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang profesional na tindig ay gumuho. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinuturo ang kwintas sa leeg ni Liwayway. "Saan? Saan mo nakuha yan?" tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Nagulat si Liwayway sa biglaang pagbabago ng doktor. Hinawakan niya ang palawit na sampagwita, ang tanging yaman na mayroon siya sa buong buhay niya. "Pamana po ng nanay ko," inosente niyang sagot. "Ang pangalan niya po ay Ligaya. Ito na lang po ang natitirang alaala ko sa kanya bago siya pumanaw." Ligaya. Sa pangalang iyon, ang lahat ay nakumpirma. Ang babaeng nasa harapan niya, ang pasyenteng ipinagtatanggol niya, ay hindi lang basta isang estranghero. Siya ang laman ng kanyang laman, ang dugo ng kanyang dugo. Ang apo na akala niya ay habang buhay nang nawala sa kanya. Isang mabangis na galit ang pumalit sa kalungkutan sa puso ni Dr. Bantayog. Isang galit na nakalaan para sa 2 taong nasa kanilang harapan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Hinarap niya si Dante at Mahalina na hanggang ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at pangungutya. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit personal ang lahat para sa doktor. Ngunit huli na ang lahat.
Itinuro ni Dr. Bantayog ang dalawa. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa buong katahimikan ng restaurant. Alam niyo ba kung sino ang sinubukan niyong patayin? Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng sakit at puot. Ang sarili kong apo. Ang buong restaurant Hiraya ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mula sa pananaw ni Liwayway, ang lahat ay tila gumagalaw ng mabagal. Ang sigaw ng kanyang lolo, ang salitang yon ay bago at dayuhan pa sa kanyang pandinig, ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Ang doktor na nagligtas sa kanya ay ang kanyang pamilya. Sa gitna ng bangis ng gabing ito, isang sinag ng liwanag ang biglang sumilay. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na tinakpan ng isang mapanlait na tawa. Apo? Ha? Tumawa si Dante, isang tawang pilit at walang saya. Anong klaseng palabas ito? Nagbayad ka ba ng isang matandang aktor para magpanggap? Liwayway? You are more pathetic than I thought. Oo nga. Segunda ni Mahalina, na unti-unti nang bumabalik ang kulay sa mukha. This is a desperate attempt for attention. Kawawa ka na naman. Halatang halata na. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay tila naniniwala sa sinabi ni Dante, habang ang iba ay nag-aalinlangan. Naramdaman ni Liwayway ang muling pag-atake ng kahihiyan. Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung sa huli, siya pa rin ang magmumukhang masama? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang isa sa dalawang paramedic na kasama ng kanyang lolo ay humakbang pasulong. Inalis nito ang suot na cap at sa ilalim nito ay isang mukhang pamilyar sa mga balita sa telebisyon. Siya si Miguel Castro, isang kilalang investigative journalist. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malinaw at professional. Hindi po ako paramedic at hindi rin po ito isang palabas. May kinuha siyang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa malaking puting pader ng restaurant kung saan kanina lang ay may mga art projections. Sa isang pindot, ang pader ay naging isang higanting screen. Sa loob ng isang buwan, nag-undercover ako bilang bahagi ng medical response team para sa isang expose tungkol sa mga hidden emergencies ng mga mayayaman. Paliwanag ni Miguel. At kanina, nasaksihan ko ang isa sa mga yon. Ang bawat paramedic ngayon ay may suot na body camera para sa aming proteksyon at para sa katotohanan. At ang camera ay hindi nagsisinungaling. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ito ay kuha mula sa pananaw ng isa sa mga unang rumesponde kay Liwayway. Ang nanginginig na imahe ng sahig, ang mga sapatos ng mga taong nag-uusyoso, at ang walang malay niyang katawan. At pagkatapos, ang mga boses, malinaw na malinaw. Ang boses ni Dante, puno ng pagkainis. Hayaan niyo siya, nagpapapansin lang yan. Ang mga panauhin ay napasinghap. Nakita ni Liwayway ang mga mukha nilang napuno ng pagkabigla. Ang video ay nagpatuloy. Isang saglit na pag-uusap sa pagitan ni Dante at Mahalina na akala nila ay walang nakakarinig. Ang boses ni Mahalina, isang makamandag na bulong. Magaling! Malapit nang mawala ang problema natin. Ang bulungan sa paligid ay namatay. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga mata na kanina ay mapanghusga sa kanya ay ngayon ay nakatutok kina Dante at Mahalina na may halong pagkasuklam. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ng dalawa. Ang pagiging kampante ay naglaho. Ang pangungutya ay napalitan ng purong takot. Ang kanilang mga balat ay tila naubusan ng dugo, kasing putla ng mga multo. Ang video ay nagtapos. Ang imahe ni Dante at Mahalina na may ngisi sa kanilang mga labi habang pinapanood ang pag-alis ng ambulansya ay nanatiling naka-freeze sa screen. Humarap si Miguel Castro sa dalawa. Ang kanyang tingin ay matalim na parang isang kutsilyo. Mr. Dalisay, Miss Montesa, tanong niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mayroon ba kayong gustong sabihin tungkol dito?
Mula sa pananaw ni Dante Dalisay, ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga mukha na kanina lang ay puno ng paghanga at respeto. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, ang mga matataas na opisyal, ang mga maimpluwensyang pamilya, ay ngayon ay nakatingin sa kanya na may sukdulan at hindi maitatagong pagkamuhi. Ang mga bulungan ay naging direktang mga akusasyon. Ang Restaurant Hiraya, na dapat sana'y magiging entablado ng kanyang tagumpay, ay naging kanyang personal na impyerno. Ang video sa screen ay tila isang salamin na sumasalamin sa lahat ng kanyang kasamaan. Patayin yan. Yan. I-off mo iyan. Sigaw niya ngunit walang sinuman ang gumalaw. Para siyang isang hari na biglang nawalan ng kaharian. Sa tabi niya, si Mahalina ay nagsimulang mag-hysterical. Ang kanyang pinag-ingatang maskara ng isang sopistikadang heredera ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang isang desperadong babae na handang gawin ang lahat para iligtas ang sarili. Hindi ako. Kasalanan niya to. Sigaw ni Mahalina habang itinuturo si Dante. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng takot at galit. Siya ang nagplano ng lahat. Pinilit niya ako. Sinabi niya na kailangan naming mawala si Liwayway para matuloy ang pagsasanib ng ating mga kumpanya. Sinungaling, ganti ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang pag-ibig na akala niya'y nararamdaman niya para kay Mahalina ay biglang napalitan ng pait. Pareho nating gusto to. Gusto mong makuha ako at gusto kong makuha ang pera ng pamilya mo. Ang kanilang maruming sigawan ay naglantad sa lahat ng kanilang itinatagong baho. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kanila sa hukay. Sa gitna ng kaguluhan, nawala sa isip ni Dante ang lahat ng rason. Ang natira na lang ay ang galit. At ang galit na yon ay may iisang target. Si Liwayway, ang babaeng akala niya ay mahina. Ang babaeng sinira ang lahat ng kanyang plano. Sa isang mabangis na sigaw, sinugod niya si Liwayway. Kasalanan mo to lahat. Ungol niya. Ang kanyang mga kamay ay nakaumang na para sakali nito. Dapat namatay ka na lang. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matatag na katawan ang humarang sa kanyang daraanan. Si Dr. Lino Bantayog, na kanina'y isang nagdadalamhating lolo, ay ngayon ay isang liyong nagpoprotekta sa kanyang supling. Tinulak niya si Dante palayo ng buong lakas. "Huwag mong subukang hawakan ang apo ko," sigaw ng doktor. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang ama at lolo na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Kasabay nito, ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay biglang pumuno sa labas ng restaurant, papalapit ng papalapit. Ang mga gwardiya ng restaurant, kasama ang ilang matatapang na panauhin, ay mabilis na kumilos upang pigilan si Dante. Ang huling nakita ni Liwayway ay ang pagpasok ng mga pulis. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay kumalat sa loob ng marangyang silid. Ginagawa itong isang crime scene. Ang dating makapangyarihang si Dante Dalisay at ang dating kaakit-akit na si Mahalina Montesa ay pinusasan. Habang kinakaladkad sila palabas, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkagapi at galit. Habang ang mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ng mga tao at ang profesional na kamera ng grupo ni Miguel Castro ay kumukuha ng bawat anggulo ng kanilang pagbagsak. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng lahat, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Sa wakas, tapos na. Ngunit habang pinapanood niya ang paglisan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Tapos na nga ang laban, ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang mga sugat na iniwan nito. Ilang araw na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang ingay ng Restaurant Hiraya ay napalitan ng tahimik na hardin sa likod bahay ng isang luma, ngunit magandang tahanan. Dito, sa bahay ni Dr. Lino Bantayog,
Unang natutunan ni Liwayway ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Nakaupo siya sa isang silyang yantok habang ang sinag ng araw sa umaga ay marahang humahaplos sa kanyang balat. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay mas malaki na. Sa bawat paggalaw ng kanyang anak sa loob, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Lumabas si Dr. Bantayog mula sa kusina. May dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ni Liwayway at umupo sa katabing silya. Sa loob ng ilang araw, ang dating estrangherong doktor ay naging kanyang lolo Lino. "Kamusta ang pakiramdam ninyong mag-ina?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Mabuti po kami, lolo," sagot ni Liwayway. Mas panatag po. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, isang katahimikang komportable. Tumingin si Liwayway sa kanyang lolo. "Lolo, pwede po ba kayong magkwento tungkol kay nanay?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Dr. Bantayog habang tumatanaw sa malayo. "Ang iyong ina? Si Ligaya. Siya ang aking araw at buwan. Matalino, masayahin, at puno ng pangarap." Tumayo siya at pumasok sandali sa loob. Pagbalik niya, may dala na siyang isang luma at makapal na photo album. Umupo siyang muli sa tabi ni Liwayway at binuklat ito. Ang mga litrato ay kupas na, ngunit ang mga ngiti ay nanatiling matingkad. Nakita ni Liwayway ang isang batang babae na may kaparehong mga mata at ngiti niya. Mga litrato sa kaarawan, sa pagtatapos, sa mga simpleng hapon sa hardin na ito. "Mahal na mahal ko siya," pagpapatuloy ni Dr. Bantayog, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Kaya siguro naging masyado akong mahigpit. Nang makilala niya ang iyong ama, isang simpleng musikero, tinutulan ko. Hindi dahil sa estado niya sa buhay, kundi dahil sa takot. Takot na baka masaktan siya, na baka hindi maibigay sa kanya ang buhay na pinapangarap ko para sa kanya. Ang aking pagmamatigas ang nagtulak sa kanya palayo. Isang araw, umalis siya. Nag-iwan lang siya ng isang liham ng pasasalamat at paumanhin. Mula noon, ginugol ko ang bawat araw sa paghahanap sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Nang mahanap ko ang tinitirhan ninyo, kalilipat nyo lang daw sa probinsya at pagkatapos noon, nawalan na ako ng anumang bakas." Hinawakan niya ang isang partikular na litrato, isang masayang ligaya na suot-suot ang kwintas na sampagita. Ang pagsisisi. Iyan ang pinakamabigat na dalahin, apo. Ang pagsisisi na sana'y mas naging maunawain akong ama. Sa mga kwentong yon, naintindihan ni Liwayway ang lahat. Ang kanyang ina ay hindi siya iniwan. Lumaban ito para sa pag-ibig. At siya, si Liwayway, ay hindi nag-iisa. May isang lolong hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na luha ng galit o sakit, kundi luha ng pag-unawa at paghilom. Niyakap niya ang kanyang lolo at sa yakap na yon, ang mga sugat ng kahapon ng 2 henerasyon ay nagsimulang maghilom. Hinawakan ni Dr. Bantayog ang kamay ng kanyang apo, ang parehong kamay na minsan niyang hinawakan noong ililigtas niya ito sa bingit ng kamatayan. "Ngayon, nandito na ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay buo na. "Hindi ka na mag-iisa, apo ko. Itataguyod natin ang kinabukasan ni ninyo ng anak mo." Lumipas ang ilang buwan. Ang dating eskandalong pumutok sa Restaurant Hiraya ay unti-unti nang humupa. Ngunit ang mga epekto nito ay permanente. Para kay Liwayway, ang mga buwang iyon ay isang panahon ng tahimik na pagbangon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong biling gamit para sa sanggol sa magiging silid nito, nabuksan niya ang balita sa kanyang tablet. Ito na ang araw ng paghatol. Sa isang maikling news report, ibinalita ang naging desisyon ng korte. Si Dante Dalisay at Mahalina Montesa ay napatunayang nagkasala sa kasong attempted murder dahil sa bigat ng ebidensya, ang video,
ang testimonya ng mga saksi at ang ulat medikal mula mismo kay Dr. Bantayog na hatulan sila ng mahabang taon ng pagkakakulong. Ipinakita sa isang maikling video clip ang paglabas nila sa korte. Si Dante ay mukhang gusgusin at mas matanda. Ang dating yabang ay napalitan ng isang blangkong tingin. Si Mahalina naman, na nakatakip ang mukha, ay iniwasan ang mga kamera habang isinisigaw ng kanyang pamilya sa mga reporter na itinakwil na nila ito. Ang Dalisay Corporation ay tuluyan ng bumagsak at idineklarang bangkarote. Ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo gamit ang kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Pinanood ni Liwayway ang lahat ng iyon, ngunit wala siyang naramdamang saya o paghihiganti. Tanging isang malalim na pakiramdam ng ginhawa, isang tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Kalmado niyang isinara ang tablet at ipinagpatuloy ang pagtutupi ng maliliit na damit ng sanggol. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Sa tulong ng kanyang lolo Lino, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang buhay. Hindi na bilang asawa ni Dante Dalisay, kundi bilang si Liwayway Soliman, isang babaeng matatag at malapit ng maging isang ina. Isang araw, habang namamasyal sila ng kanyang lolo sa isang parke, masayang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kalabog sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lolo, gumalaw po siya. Masaya niyang sabi. Sumipa po siya sa unang pagkakataon. Inilagay ni Dr. Bantayog ang kanyang kamay sa ibabaw ng tiyan ni Liwayway at naramdaman din ang marahang paggalaw mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Naghahanda na siya sa kanyang pagdating. Nakangiting sabi ng matanda. Tumingin si Liwayway sa kanyang malaking tiyan. Ang batang ito, na minsan ay naging target ng kasamaan, ay ngayon ang kanyang pinakamalaking simbolo ng pag-asa. Siya ang dahilan kung bakit siya lumaban. Siya ang magiging dahilan kung bakit siya magpapatuloy. Tumayo siya sa harap ng isang salamin sa kanilang bahay. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ang maputla at takot na babae mula sa ospital. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng buo. Isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa gitna ng sakit. Natagpuan ang kanyang pamilya sa gitna ng pag-iisa. At natagpuan ang pag-asa sa isang bagong buhay na malapit ng isilang. Ang kanyang nangiti ay hindi nangiti ng isang inosenteng dalaga, kundi ang nangiti ng isang ina. Isang nangiting nagsasabing, handa na ako. Ang unang sipa na yon ay hindi lang isang simpleng paggalaw. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong kabanata, at isang bagong pag-ibig na hinding-hindi siya sasaktan o ipagkakanulo. Ang mga pader ng delivery room ay puti at malamig, ngunit ang nararamdaman ni Liwayway ay purong init. Bawat paghinga niya'y may kasamang sakit, bawat pag-iri ay isang pakikipaglaban. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, hawak ng mahigpit ang kanyang kamay, ay si Lolo Lino. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang lolo na nagbibigay lakas sa kanyang apo. Kaya mo yan, Liwayway. Malapit na. Paulit-ulit na bulong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Sa huling pagbuhos ng kanyang lakas, isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya. At kasunod nito, ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang unang iyak ng isang sanggol. Isang malusog na babae. Masayang sabi ng doktor na nagpaanak. Ang mga luha ng pagod at sakit ni Liwayway ay napalitan ng mga luha ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Maingat na inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang munting nilalang na nababalot ng puting lampin. Mapula pa ang balat nito, kulubot ang mga daliri at basa pa ang buhok. Ngunit para kay Liwayway, siya ang pinakamagandang nilalang sa buong Sansinukob. Ang maliliit nitong mga mata ay dahan-dahang nagmulat
At sa isang saglit, tila nagtama ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang pagtataksil, ang lason, ang takot, ay naglaho na parang isang masamang panaginip. Ang tanging natira ay ang purong pag-ibig na dumadaloy mula sa kanyang puso patungo sa maliit na nilalang na nasa kanyang mga bisig. "Ano ang ipapangalan mo sa kanya?" tanong ni Lolo Lino, habang marahang hinahaplos ang ulo ng kanyang bagong apo sa tuhod. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak at pagkatapos ay sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng tumagos. Ang madilim na gabi ay nagwakas na at isang bagong umaga ang sumisikat. "Hiraya," bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang pangalan niya ay Hiraya, ang bunga ng kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang araw, sa bintana ng bahay ni Lolo Lino, magkakasama ang tatlong henerasyon. Si Dr. Bantayog, na may hawak na isang tasa ng kape, ay nakangiting pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Si Liwayway, na karga-karga ang natutulog na si Hiraya. Magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at ginto. Isang bagong araw, isang bagong pag-asa. Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak nang mahigpit at hinalikan ito sa noo. "Ikaw ang aking Liwayway, anak," bulong niya. "Ang aking bagong simula. Ang pag-ibig na minsan niyang inalay sa maling tao ay nahanap na ngayon ang tunay at walang hanggang kanlungan sa mga mata ng kanyang anak at sa yakap ng kanyang pamilya. Hindi na siya biktima ng isang madilim na gabi. Siya na ngayon ang may-ari ng kanyang sariling maliwanag na umaga." At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging lalabas at mananaig. Ipinakita sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamasakit na pagkadapa. Taglay ang dignidad at paninindigan. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang pinakadalisay na pag-ibig, ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak, at ang pagmamahal ng isang pamilya ay kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat at maging liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatatak sa puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.